guys. It's about thanking God for what we have. Minsan guys, sa buhay natin, may mga time na nalimutan natin magpasalamat kay God. Like example, when we wake up in the morning, sometimes we forgot to thank God. I don't know if everyone really said thank you to God every time we wake up in the morning. But you know, a simple prayer of saying thank you for another day in our life is very important. Kasi normally, mga tao ngayon pag nagigising sa umaga, cellphone agad yung hawak pa. Tapos diretso scroll sa mga Facebook, Instagram, Reels o TikTok pa. Nalimutan natin na meron pang mas importante sa bagay na yan. Kaya before we do anything guys, before we start our day, we should thank God first. Thank God first that we are alive, that we are wake up in a good morning, and that we have a roof to sleep, and we have food, you know. Mga simpleng bagay na nakakaligtaan natin. Simple pero actually very important in our daily lives. Kasi paano tayo makatulog ng maayos kung wala tayong maayos na bahay na tulugan, di ba? Kahit simple lang. Hindi tayo natutulog sa kalye. So, be thankful for God in that. Kasi isipin mo na lang yung mga homeless na nakatira lang sa ilalim ng tulay o kaya nakahiga lang sa mga boxes, sa tabi-tabi. Kasi nung nasa Pilipinas pa ako, normal na talaga makikita yung mga homeless sa mga daanan, lalo na sa Manila. Nagkalat daw mga homeless, yung iba nga mga bata pa, yung iba bata na 5 years old, tapos kalong-kalong yung kapatid nila na baby. Di ba masakit yun, tingnan. Tapos dito naman sa ibang bansa, kala ko noon walang mga homeless. Meron din mga homeless dito guys. Ang advantage nga lang nila dito, meron silang choice na pwede silang magstay sa mga shelter, may free food, may libreng higaan. Pero yung iba mas pinipili nilang maging homeless sa kalye kasi may freedom. May freedom sila. Kasi sa mga shelter, may time yan eh. Kung kailan nasa ka shelter, kailan 10 p.m. o 9 p.m. nandoon ka na sa shelter. Merong mga curfew eh. Saka nagpa-follow ka doon sa rules, gano'n. Sa atin, mahirap eh. Yung iba walang choice. Kailan talaga nilang mamalimos, gano'n, dahil walang kain, walang matirhan, iniwan ng magulang, mga gano'n po. Dahil yung iba, diba, nagsisiparate yung mga parents. Yung parents ko separated din when I was, I think, 13 years old. After na first year high school ko, nag-separate sila. Buti
Dala-dala ko yung empty na cup. Pumunta ako sa palengke. Tapos may karinderya doon. Naghingi ako ng sabaw. Sabaw ng tinola o nilaga ba. Basta sabaw lang. Nagkataon na yung hiningian ko ng sabaw yung kaklase ko. Sila pala yung may-ari ng karinderya. Medyo nahiya nga ako kasi nanghingi lang ako ng sabaw para ulam namin ng lola ko. Pero syempre wala tayong magawa. Wala talaga kami. So at least meron kaming sabaw na ulam ng lola ko. Kaya yung lola ko naging big part yun sa life ko din. At saka sa iba kong mga pinsan. Kasi siya yung taga-alaga ng mga apo eh. Sa kanya iniiwan yung mga apo kasi yung mga tiyahin ko nagkaroon ng anak, iniwan sa kanya. So bali siyang tumatayong nanay. At isa na din ako doon. So nagpasalamat pa rin ako na kahit wala yung parents ko ng time na yon, di ako iniwan ni God. At andyan yung lola ko na nag-guide sa akin noon. Pero ako lang mag-isa noon guys, natutulog sa bahay namin. Tapos pag nilagnat ako, yun yung lola kong ginagamot niya ako, nilalagyan niya ako ng dahon sa noo. Iwan ko anong klaseng dahon yung nilagay niya. Tapos pag nagkasakit naman yung lola ko, ako naman ang naglalabada. Kasi naglalabada yun sa mga mayayamang Chinese business people. Siyang naglalaba. Ang bibigat pa naman ng mga yung cover ng bed. Tapos ang dami ng mga damit. Talagang ba? Parang gabundok yung mga labahin. Pero nakaya namin ng lola ko noon nakasurvive kami. I think yung time na yun ang isa sa nagpalakas sa akin na kung ano man ang dadaanan ko, makakaya ko talaga. Anyway, dito na tayo sa guys, sa parking lot ng work ko. Hirap maghanap kaya ng parking spot pag ganitong late ka dumating. Kaya doon tayo mag-park sa may dito meron palang bakante ata. Hirap na dito. Oops, mali yung inikutan natin. May mga pulis pa naman dito na nag-ikot-ikot. Doon tayo mag-park sa may guys, sa visitor. Alam ko bawal doon eh. Pero ganitong oras wala ng pulis na nagbabantay. Yun nga lang kung makikita tayo ng available spot dito. Kasi minsan mahirap maghanap ng available spot dito sa patient parking. Yan, merong isa dito. Doon tayo sa dulo. Yan, dito tayo. Dapat lang dito guys eh. Pasyente lang dapat. Anyway, dito na tayo guys. Thank you for listening for our short story today. Enjoy your Tuesday guys. Mag 9 AM na. Have a blessed day guys. Thank you. Bye bye.